Hello mga crafter, I'm going to share to you yung pagsisirox ng back-to-back ng ID. I'm using this SNR na, yung dati kong SNR na ID. So ipapakita ko sa inyo kung paano mag-sirox ng back-to-back dito sa ating Epson L14115 na printer. Kasi sa iba, pag nag-sirox daw ng ID is nasisirox yung first page, pero yung likod, kapag binalik yung paper, hindi na siya nasisirok. So, ipapakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa ko para kung may idea kayo, para may idea kayo kung ano ang gagawin ninyo sa susunod. Kumbaga, sharing is caring. Gusto ko rin makatulong sa kapwa ko crafter or doon sa mga nagbi-business ng Xerox, lalo na doon sa mga nanay, mother na naka-home base lang. So, pwede rin tong mangyari sa ibang Epson printer series na ganun ang nangyayari. So, napag-aralan ko din to, try ko lang hanggang sa na ano ko to yayo, ito nang lagi kong ginagamit. So, magmula noon, hindi na siya nangyayari sa akin na yung likod is hindi napiprint. So, let's try first na i-xerox yung harap. Then, Xerox natin siya. Hindi ako nag time lapse para makita nyo talaga kung ano yung talagang process para masundan ninyo. So, ayan na siya. Na-Xerox na yung harap ng aking SNR ID. Tapos, ibabalik natin siya. Kung mag-Xerox kayo, kung paano ang labas niya, pag ganun yung ibalik natin ng paper. So, itaas natin. Baliktarin natin yung ID. Ay, masyadong madulas. So, i-Xerox natin. Tignan natin kung masisirok siya. So, katulad niyan, hindi niya nilabas. So, ibig sabihin, hindi niya na-Xerox yung, ayan o, hindi niya na-Xerox yung likod ng ID natin. So, ganyan yung nagkakaroon ng problema sa mga Epson series, lalo na sa 14150 or sa mga upper series ng Epson. So, ganito ang ginagawa ko. Sa likod ko na lang isi-Xerox guys ha, para hindi tayo sayang sa papel. So, ganito ang ginagawa ko. Yan. Ang una kong isi-Xerox is yung likod. So, open natin siya. So, ang una natin isi-Xerox is yung likod. So, naglalagay ako ng space dito sa taas para doon sa ito, para kung medyo alanganin kayo sa sa pagsusukat kung yung spacing, ganito ang gawin nyo. Ayan. Tapos, tandaan nyo lang ng finger ninyo kung saan yung dulo. Tapos, i-ganyan nyo siya para meron siyang space. So, uunahin nating i-Xerox yung likod ng ID. So, i-Xerox natin. So, ayan guys, na-Xerox na yung likod ng ID ko. So, ibabalik natin siya ulit dito sa tray. Ayan. Tapos, ang isi-Xerox naman natin is yung harap nitong ating ID. So, pag ganyan siya. So, kasi 'di ba nasukat natin kanina, so meron na siyang space dito, meron pa siyang space in between nung sinirox natin ng front and back. Ayan.
So, intayin natin siyang lumabas. Taran! Voila! O, diba? O, na-Xerox na siya ng back to back. So, yan ang ginagawa ko, guys. Every time na may nagpapasirok sa akin ng ng ID. So, na back to back, yung una, nahihirapan din ako kasi hindi na si Xerox itong back nung ating ID. So, nagtry. So, parang naisip ko yun. Unahin ko kaya muna yung likod ng ID kung baka sakaling yung gumana. No, yun. So, ginawa ko yun. Tapos, yun nga, na-Xerox ng ganyan. So, every time na nagsi-Xerox ako ng back-to-back na ID, ganyan na ang ginagawa ko. Sorry guys, tinatakpan ko yung yung number ng aking SNR. So, yun guys. Sana nakatulong ako sa inyo, sa mga, lalo na doon sa mga nagsi-Xerox ng ganyan ng back-to-back ID. And for more tips, please follow our Facebook page na Rosette Crafts and Prints. So, from time to time, maglalagay ako dyan ng mga tips and hacks on regarding sa ating printing, Xerox, or sa ating mga craft. So, kung meron pa po kayong tanong, just comment down below sa ating comment section. And I'm happy to assist you, or kung kaya ko naman sagutin ang inyong mga tanong is sasagutin natin. So, ayan guys. So, I hope nakatulong ako sa inyo. So, kung nakatulong ako sa inyo, please comment lang sa ilalim and like and share our video. And paki-follow na rin po ang ating page. Lambing lang po ng inyong Crafter Rosette. Okay, bye! Until our next video!